Samantala, naibenta na ang kontrobersyal na Rolls-Royce na mag-asawang diskaya ngayong araw sa auction na isinagawa ng Customs. Ang nakabili, nais pangalagaan ng sasakyan dahil sa historical value nito. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Naibenta na sa halagang 29,026,000 pesos ang kontrobersyal na 2023 Rolls-Royce Cullinan sa isinagawang public auction ng Bureau of Customs ngayong araw. Ang naturang unit na ayon sa BOC ay dating pagmamay-ari ng mga diskaya ay may floor price na 29,025,132 pesos and 58 centavos at naipanalo ng Igorot Stone Kingdom Incorporated sa lamang na 867 pesos and 42 centavos mula sa minimum bid. Matatanda ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 1, 2025 na binili niya ang naturang luxury vehicle dahil natuwa siya sa payong nito. Ayon naman kay Pio Velasco, founder at president ng Igorot Stone Kingdom Incorporated, sinadya nila ang sasakyan dahil sa historical value at importance nito at para na rin makatulong sa gobyerno. Pero our first purpose is to save it from eventual destruction, if ever, and to preserve a piece of history nga that this car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Dagdag pa niya, nais nilang ma-preserve ang sasakyan at handa silang bilhin ito kahit mas mataas pa ang presyo kung may ibang bidder. Mahal yung Rolls-Royce Cullinan Mahal yung payong. Were you prepared po to go higher? We are prepared to battle it out. Kasi yun po ang mission namin So we are prepared. We came here prepared. So kung hindi kami naging lone bidder, di baka tumaas bang price. Pero nobody took the challenge. So. Tatlo ang registered bidders para sa auction ngayong araw. Ang Igorot Stone Kingdom Incorporated na kinatawan ni Pio Velasco, R33 Car Exchange Corp. at si Willie Revillame, ngunit no-show ang representative ng kampo ng R33 at ni Revillame sa aktwal na proseso ng bidding. Sa kabuuan, 8 ang unit na isinubasta ngayong araw, kabilang ang dalawang Bugatti na may floor prices na 160,434,633 pesos and 60 centavos para sa Red Bugatti at 149,947,621 pesos and 44 centavos para sa Blue Bugatti, pero hindi pa rin ito naibenta. Ayon naman kay BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, kung hindi mabebenta sa pag-auction ang dalawang pinakamahal na luxury vehicles, posibleng buksan na ang dalawang ito para makatanggap ng direct offers. Hindi talaga magsisira ng sasakyan si Commissioner Ariel Nepomuceno kahit na ito ay available remedy sa ating CAO 3-2020. Again, the purpose here is to convert all forfeited items to revenue, to realize them, as compared to sirain na lang. Dagdag pa ni Bendijo, binibigyang halaga ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pangangailangan ng Pilipinas ng karagdagang pondo, kung kaya't mas importanteng maging revenue ang mga forfeited na sasakyan. Nakatakda sa February 25 ang susunod na auction ng Bureau of Customs para sa mga nakumpiskang sasakyan ng mga diskaya, pero hindi pa sigurado kung kasama rito ang dalawang Bugatti. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.